Maris POV. Nagreklamo pa ako kanina dahil 2 beses na kami nagkausap ng hindi ko napaghandaan. Tapos ngayon, magkakaharap na naman kami ulit. Yun nga lang ay may mga kasama kami. Hindi ko rin maiwasang tingnan ang kamay nitong nakahawak sa braso ni Leticia. At ang hibang kong puso ay bigla na lamang kumirot. Nahihirapan akong tingnan ang kamay nitong nakadapo sa balat ng ibang babae. Ayaw ko magpaka-ipokrita. Noong nalaman ko may fiancé na siya ay talagang kakaibang sakit ang dulot sa puso ko. Pero mas masakit pala kung mismong nakikita ng mga mata ko na magkadikit sila at magkasama. At ang kaisipang baka may ginagawa pa silang higit pa sa ganoon ay parang tinutusok ng ilang libong karayom ang puso ko. Oh, hi there bro, Leticia. Mababakas man ang pagkabigla. Sa mukha ni Jameson ay nagawa pa rin itong formal na ngitaan ang dalawa. Kinuha niyang kamay na nakahaplo sa isang kamay ko at tumayo para batiin ang mga to. It's good to see you two here. Come on, join us. Anyaya pa ni Jameson na mas nagpakabog sa puso ko. What is he doing? Paano niya nagawang umakto ng ganito matapos malaman ng lahat? At talagang gusto pa niyang paupuin ang dalawa sa mesa namin. Gusto niya atang atakihin ako sa puso. Napatulala lang ako sa pagkagulat at hindi na nakaimik. Iniwas ni Jaguar ang mga mata sa akin. Ngayon na kay Jameson na ang tingin nito. Si Leticia naman ay nakataas sa mga kilay habang nakatitig sa akin na puno ng pagkadisgusto. Well, siya lang ba? Mas lalo namang ayaw ko sa mataray, mata pobre at mapanghusga niyang pagmumukha. Thanks but no. We already have our own VIP table. Matigas at mariing wika ni Jaguar na agara namang tinutulan ng maldita. Why not, baby? Paulakan natin ang stepbrother mo. Gusto ko rin na mas makalalang babaeng kadate niya. Nahimig panunudyo at pang-iinsulto na sagot nito. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya, kita ko sa peripheral vision ko na hindi ako nilulubayan ng mga mata nito. Yeah, of course. Nang makilala niyo kung gaano kaganda at kabait ang pinakamamahal kong girlfriend. Mapanukson na kangisi sa Jameson. Sabay kindat sa akin na parang may pinapahiwatig. Ano? Pinakamamahal na girlfriend? Ano pinagsasabi niya? Muntikan na akong mabulunan sa nginunguyang pagkain dahil sa narinig kaya napaubo ako. Mabilis nitong kinuha ang baso ng tubig at binigay sa akin. Are you okay, Han? Nag-aalala ang tono ng boses na ito ni Jameson kaya lihim akong napangiwi. Diyos mio, ano bang trip ng lalaking to tinawag-tawag pa akong Han? Wala sa sariling muli akong napatingin kay Jaguar at kita kong bahagyang pag-ikting ng panga nito na nagpawala lalo sa buong sistema ko. He looks annoyed and dismayed na nagugustuhan ng hibang kong puso. Sarkastikong tumawa si Leticia at pumalakpak pa ang bruha. What the heck, Jameson? Are you out of your mind? Pinagmamalaki mo isang janitress na single mother? I don't believe in spell pero sa nakikita ko ngayon, I guess it's all true. Diring-diri ang mukhang pagkakasabi nito. Hindi na ako magtataka kung malaman man ng buong mundo ang totoo dahil higit kailanman ay hindi ko kinakahiya na single mother ako. Na maging sa mga dating pinapasukan kong trabaho ay talagang sinasabi ko na ang totoo kahit sa mga interview pa lang at ganun din ako sa hotel. Mas proud pa nga ako dahil napalaki ko ng maayos at mabuting batang anak ko. Mapang-asar ng umisi si Jameson at taas na upang sumagot. I do believe in spell too, but ako nang gayuba kay Marie. Ilang bote na ata ng gayumang naubos ko para lang sagutin niya. Lihim kong nakagat ang labi para pigilan ang sariling matawa. Loko-loko din talaga itong si Jameson. Halatang inaasar lang si Leticia. At effective naman dahil mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito. Pero ang masigit na mukhang nawala ng gana ay si Jaguar. Umangat pang isang sulok ng labi nito na parang hindi na natutuwa. You're crazy. Well, good luck to you. Inis na anas ng babae na mahihimig pang aasar. Let's go, Leticia. Stop making a scene. Baritono at maotoridad na sambit ni Jaguar na bigla na lamang tumalikod at mabilis na naglakad papaalis. Iniwanan pa nito si Leticia kaya halos tumakbo na sumunod ang babae. Hey babe, wait for me. Sinundan ko rin sila ng tingin hanggang sa tuluyan silang mawala sa paningin ko. Saka pa lamang ako nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ayaw ko nang isipin ko ano pang gagawin ng dalawa o baka maghanap sila ng ibang lugar kung saan sila magdi-date.
Napaka-traidor kasi ng puso ko. Kasi nasasaktan ako sa tuwing nag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa dalawa. Ngisi-ngisi si Jameson na umiiling habang ako'y seryoso na nakatingin sa kanya ngayon. Ano bang trip ng isang ito at bakit sinabi nitong may relasyon kaming dalawa? At ang galing-galing niya pang gumawa ng kwento. Hoy! Hindi mapagilang bulalas ko kay napatingin to sa akin bago muling umupo sa kinuupuan niya kanina. Makahoy ka naman. Pwede namang Han o love. Ang itawag mo sa akin total, baby ang tawag ni Leticia sa ex mo. Panunodyo pa nito kaya sinamaan ko ito lalo ng tingin. Shit lang, dahil maging ang pagtawag ng babaeng yun ng ganon kay Jaguar ay nakakainis ng pakinggan. Ano bang nakain mo't sinabi mo yun? Diyos ko naman Jameson. Dinagdagan mo lang ang problema ko. Mabigat ang mukhang sambit ko. Isa pa, paano na lang kapag nalaman to ng Mami Valentina niya mas mapangmata rin yun at mataray. Tsak malaking gulo ito. I didn't. Katunayan, binibigyan ko ng solusyon ng problema mo. Maloko pa rin itong nakangisi sa parang gustong-gusto pa ang ginagawa. Ano ba? Maktulkot, nakaramdam na ng inis nang muli itong nagsalita. Gusto mong makakuha ng sagot kung bakit nagkakagano ng ex mo, di ba? Pues, magpanggap tayong magkarelasyon nang sa gayon, malaman natin ang totoo kung nagpapanggap nga lang ba talaga siya na nakalimutan ka o baka talagang totoo na hindi ka niya naaalala. Ngayon seryoso ng mukha nito habang nagpapaliwanag, kaya napamaang ako't napaisip ng malalim. Isa pa, madadala kita sa mansyon nang walang magdududa sa'yo. Malay mo, makakuha tayo ng impormasyon sa mga taong malapit kay Jace o Jaguar. Dagdag na mukhahi pa nito kaya natamimi ako. Ang galing ng isip niya. Yun nga lang kinakabahan ako sa maaaring kahihinatnan. Paanong mami mo? Tsak na magagalit yun. I mean, syempre mag-iisip yun. At ang mga tao sa paligid na totoong may relasyon tayo. Nag-aalalang sagot ko. Ako nang bahala. Total, paalis na rin naman sila ng bansa ni Tito Mark para magbakasyon. Sulitin natin hanggat wala sila. Mahina akong wika nito. Kaya kahit papaano nakampanti ako. Nakaramdam tuloy ako ng hiya dahil akala ko kung ano ng trip niya. Yun pala ay para lang din makatulong sa akin. Jameson, salamat ha. At saka sorry kasi naabala pa kita. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa'yo. Puno ng sinseridad na turan ko pero ngumisi lang ito. No problem Marie. Hindi naman ako naniningil. Nandito pa kaya napanatag ng tuluyan ang pag-aalangan ko. Balang araw makakabawi rin ako sa kanya. Matapos namin kumain at makapag-usap ay nagpasya na rin kaming umuwi. Nang magbabayad na dapat ako ay inunahan niya kaagad ako. Mabilis niyang ibinigay ang card niya sa waiter kaya wala na rin akong nagawa. Ibang-iba ka talaga sa lahat, ikaw pa talaga manlilibre ha. Umiiling natura nito habang nakangiti kaya napanguso na lang ako. Siyempre naman ako kaya nag-aya sa'yo at saka may konting ipon pa naman ako. Sagot ko na ikinatawa lang nito pero kita kong paghanga sa mga mata niya. Hinatid niya na rin ako pa uwi ng apartment at bago pa makababa ay nag-iwan na siya ng importanteng tugon. Next week, birthday ko na. Imbis sa resto ko, ay sa mansyon na lang ako magsa-celebrate para makapunta ka na. Iimbitahin ko rin ang mga kaibigan ni Jaguar, baka sakaling may makapagbigay ng impormasyon sa'yo. Parang gusto kong maiyak sa ginagawang paraan nito para makatulong. At hindi ko sasayangin ang pagkakataon para malaman lang ang katotohanan. At kailangan ko ring magmadali hanggat hindi pa naikakasal si Jace o Jaguar kay Leticia. Jaguar's POV. Baby wait! Where are you going? Ramdam kong taranta sa boses ni Leticia nang tuloy-tuloy ako naglakad patungo sa nakapark na sasakyan ko. I'm leaving. Walang ganang sagot ko. Hindi ko alam kung saan ako naiirita. Sama-samang tabas ng dila ni Leticia dahil sa pang-insulto nun sa babaeng janitress o sa mga inamin ni Jameson. Ano nga naman pakialam ko kung nobya ng epal na yun, ang janitress na yun? Jaguar, ano ba? Bakit aalis ka na kaagad? Paanong dinner date natin? Nag-hysterical ng boses nito, kaya mas lalong akong nakaramdam ng inis. Kung ayaw mo rito dahil sa stepbrother mo, we can find another expensive resto. Maktol pa nito. Hindi pa rin ako nilulubayan. I'm tired, Leticia. Next time na lang. Walang pakialam na sagot ko. Total siya naman ang namilit sa tang-inang dinner date na to. At diretso nang pumasok ng sasakyan. Inis nitong kinatok ang bintana ng sasakyan, ngunit desidido na akong umalis.
She has her own car anyway. Pinasibad ko na kagad ang sasakyan. Bala kong sa bar na lamang magtungo para aliwin ang sarili ko dahil sa samot-saring kaguluhan sa aking puso at utak. That woman, hindi ko alam kung bakit nagwawalang puso ko sa tuwing nakikita ko siya. Unang beses ko pa lang siyang nakita noon doon sa fast food na kahit sa simpleng suot lang niya ay nakuha niya kaagad ang atensyon ko. There's something in her that really made my heart went wild. Akala ko it's just an ordinary feelings. Yung humanga dahil tunay nga namang napakaganda niya. Ngunit mas lalo ko lang nakumpirma na iba talaga nang makita ko siya sa hotel for the second time. What a coincidence naman talaga at doon pa siya nagtatrabaho. So, she's my employee now. Pati doon sa private school na pinapasukan ng pamangkin ko na hindi ko rin inakala na doon naka-enroll ang anak niya. God, what's wrong with me? Ngayon ko pa lang naman siya nakita pero pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. It's what my heart says. Bro, busy ka? Tanong ko kay Jomar sa kabilang linya. Naisipan ko itong tawagan nang may malabasan ako ng saloobin. Ngunit hindi ko inaasahang maririnig ko pang ungol nito sa kabilang linya. What the heck bro? Istorbo ka, nasa kasarapan ako ng pagpapaligaya eh. Oh shit, that's my girl. Maktol nito, kaya napailing na lamang ako. You jerk, bilisan mo dyan at marami pang naghihintay sa chika babe sa'yo sa bar. Tugon ko't pinatay na ang tawag. Alam niya naman kung saang bar ako pupuntahan, buti pang gagong yun, active ang bed life. Habang ako'y nagpapakabisi na lang sa pamamalakad ng mga negosyo ni Daddy para makaiwas kay Leticia. Kung gagalawin kong babaeng yun, nakulang na nga lang maghubad sa harapan ko para tikman ay para na rin akong kumuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Tsak, wala na akong takas kapag ginawa ko yun. Mas lalo lang ako matatali sa engagement na kailanman ay hindi ko ginusto. For Pete's sake, we're engaged for a year now. Isang taon na rin ako nasasakal at naghahanap ng paraan para hindi matuloy ang kasal. That's why I'm doing my best na maging successful ang pamamalakad ko para hindi na namin kailangan pang partnership sa mga Enriquez na hindi ako matali habang buhay sa babaeng hindi ko naman mahal. Kahit nagustuhin man lang, na kung hindi lang dahil sa respeto ko kay Tito Lauro, ama ni Leticia, na isa sa may pinakamalaking investment na pera sa negosyo ni Dad, didedmahin kong babaeng yun. I'm getting old, Jaguar. Patunayan mo muna sa akin na makakaya mong i-manage ang mga kumpanyang nagmula sa angkan ng lolo mo bago kita payagan sa pansarili mong desisyon. Yun ang mga salitang binitawan ni Daddy na tinatak ko sa isipan ko. That is why, inaral ko mabuting lahat ng ilang taon, maging ang pagtapos sa kurso ko at ang pag-attend sa mga international seminars and conference. At sa pagbabalik ko ngayon, papatunayan kong kaya ko na. Pagkadating sa paboritong bar ay umorder kagad ako ng alak na maiinom. Dahil mag-isa pa lang ay nasa high stool ng bar counter lang ako nakaupo. Seryosong nag-iisip sa lahat, lalo na tungkol sa babaeng Marie na yon. Oh shit, ikaw nga, jeez! Naagaw na isang babaeng atensyon ko kaya napatingin ako sa gawin nito. Mabilis itong umupo sa katabing stool na inupuan ko habang nakatitig sa akin na puno ng pagkamangha. She's smiling from ear to ear. Well, she's pretty. Mukhang palaban sa kama, base na rin sa suot nitong halos luwa at nakabalandra na ang dibdib. But she's not my type. Napakunot na lang ang noo ko at seryoso tong tiningnan. Excuse me, are you talking to me? Sarkastikong tanong ko dahil hindi ko naman to kilala at ibang pangalan pang tinawag nito sa akin. Hi, oo naman. May ibang ubod ng gwapo ba rito? It's me, Lexa. Nagkakilala na tayo noon sa probinsya ng San Agustin. Magilong napakalala nito. Kaya ako naman ngayon ang napakunot ang noo. What is she talking about? San Agustin? Saan yun? I don't know the place and ngayon ko lang din nakita ang mukha mo, miss. Walang paligoy-ligoy na sagot ko and I'm telling the truth. Napamaang ito, napakurap, bago ngumiti na medyo halata ng pagkapahiya sa mukha. Tinitigan pa ako nito ng mariin na parang inaaral ang buong itsura ko bago muling nagsalita. You are Jace Ramos, right? Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung nangupahan noon sa apartment ni Mrs. Pascual. Bulalas pa nito kaya sarkastiko ako napailing. And who's that naman? Kapilido pa niya ang namayapa kong mami. But well, sa laki ng angkan ng mga Ramos ay hindi na ako magtataka. My name is Jaguar Ace Garcia. Born and raised here in Manila at ngayon ko lang narinig yung lugar na tinutukoy mo. Diretsahang sambit ko na nagpaawang sa mga labi nito.
But you look like him. Ikaw na ikaw. O baka naman hindi mo lang ako matandaan kasi hindi naman akong kalandian mo noon kung hindi si Purita. Hindi nito natapos ang sasabihin dahil tumayo na ako kaagad nang makita si Jomar nakakapasok lang sa loob. Hindi ako interesado sa kwento ng babaeng ito na mukhang naligaw lang naman. Doon na lang ako sa VIP table namin na palagi namang naka-reserve. For a VIP like us, I don't know what you are saying, miss. Excuse me. Yun lang at tinalikuran ko na kagad siya pagkalapag ko sa baso ng alak na wala ng laman. Bro, bati kagad ng loko. Nakangisi ito na mukhang good mood dahil halata namang nakailang putok. Sabay kami sumalampak ng upo sa malapad na couch at agaran din itong order. Nagtawag ng waitress para ng matapang at mamahaling alak. What's with that face? Bakit mo ka napakaseryoso mo naman ata? Sita nito, tinignan kong babaeng kumausap sa aking nasa bar counter pa rin. Ngayon ay may kasama nitong dalawang babae. Pansin ko rin ang mga mata ng mga ito na nakatanaw sa kinaroroonan namin. What the heck? Napagkamalan pa akong ibang lalaki. Sa itsura kong ito, do you think na may magiging kamukha ako? Bulalas ko kaya napatingin din si Jomar sa direksyon na tinitignan ko. What do you mean? Seryoso na rin ang boses nito. Nilapitan ako ng isa sa mga babaeng yan kanina. Napagkamalan pa akong Jace Ramos at nagkakilala raw kami sa probinsya ng San Agustin. Where the heck was that? Ngayon ko lang narinig ang lugar na yun. Umiiling naturan ko pero mas nagtaka ako na biglang tumahimik si Jomar. Kaya napatingin ako sa gawin nito. Mababakas ang gulat at pagkabigla sa mukha niya na parang kailalim ng iniisip na kung hindi ko pa ito, siniko hindi pa ito matatauhan. Drinks, nandito na palang alak natin. Biglang sabi nito at mabilis na tumayo para salubungin ang waitress. Gago talaga, hindi malang ata pinakinggan ang kinukwento ko dahil mukhang mas na-excite pa sa alak. Don't mind those lady, baka gumagawa lang yun ng kwento para makalapit sa'yo. Iba talagang nagagawa ng kamandag mo. Komento lang nito sabay iling bago tinungga. Ang basa ng alak? Yeah, maybe he's right. Mabuti na lang din wala akong interes na makinig pa sa babaeng yun. May hirap atang maniwala na may nabubuhay na kamukhang kamukha ko. Ano nga kaya nangyari kay Jace? Bakit tila wala siyang maalala sa nakaraan niya? Sa palagi ang pagkikita nila ni Marie, maalala kaya ng puso niya ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.